Hangga't sa mga oras na ito at sa panahong ito, hangga't hindi pa ninyo nagaganap o naisasagawa kahit mga simpleng utos ng Panginoon, ay tinitiyak po ay wala pong kasiguruhan ang inaakala mong ligtas ka na. Ito bang utos ng Panginoon na tinatawag na pakikipag-isa kay Kristo o komunyon ay ipinapatupad ba ng inyong relihiyon? Kung ito'y ipinapatupad ng inyong relihiyon, bukod na tinatanggap mo ang katawan ni Kristo o ang tinapay, ay pinapainom ka rin ba ng dugo ni Kristo? Ano ba ang tinapay ni Kristo na dapat mong kainin? Tinapay na may patubo o walang patubo? At kung ikaw naman ay pinapainom ng dugo o alak, alak ni Kristo, anong klaseng alak ang ipinapainom sa iyo? Ito ba'y matapang na alak o matamis na alak? Anong kahalagan ang pagtuturo ng isang relihiyon na may dagdag o bawas? Ito'y walang kabuluhan. Oo, tinatanggap mo ang katawan o tinapay ni Kristo at ito'y yung kinain, ngunit hindi ka pinapainom ng dugo ni Kristo na siyang alak ni Kristo. Ito'y pagbawas sa utos ng Diyos. Ito'y walang kabuluhan. Ang inyong sinusunod ay hindi ang Diyos, kundi ang sinusunod nyo ay ang inyong pastor, ministro, o pari na pawang mga turo o utos lamang ng tao at hindi ng Diyos. Ito'y walang kabuluhang seremonya o pagsamba tulad. Hallelujah. Ano po ang iyong napakinggan? Pag sinabi ng Panginoon, magsiinom kayong lahat dyan, huwag mong babawasan ang utos ng Diyos. Magpainom ka. Huwag mong sarilinin, huwag ikaw lang ang uminom. Bagkus ang utos ng Panginoon, uminom kayong lahat. Amen. Napakadelikado po sa mga tagapagturo o mga pare na nagtuturo o nagpapatupad sa mga batas ng Diyos na may kulang. Hallelujah. Ano po ang inyong napakinggan? Mga pare na dapat sana sila ang sasanggunian ng mga tao tungkol sa kalooban ng Diyos dahil sila ang mga sugo ni Yahweh. Ngunit lumilihis sila at marami ang nabulid sa kasamaan. Amen. Paano hindi mabubulid sa kasamaan ng mga tao? Habang sila ay sumasamba sa relihiyon na yan, ay patuloy na dumarami ang mga kasalanan ng mga tao. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang relihiyong ito ay lumilihis sila sa tamang turo ng Diyos. Imbes ang tamang turo ay sinasabi ng Panginoon, uminom kayong lahat. Uminom kayong lahat dyan. Sino lang ba ang umiinom sa alak o ang dugo ni Kristo? Hindi ho ba ang pari lang? At alam nyo ba kung bakit inuutos ng Panginoon na sinasabi, uminom kayong lahat dyan? Drink ye all of it. Kung pagkatapos humingi ng tawad, ay kinakailangan uminom tayo ng alak o dugo ni Hesukristo upang tayo patawarin. Dahil ang utos ay sinasabi, magsiinom kayong lahat dyan sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nagbubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya lang, hindi po napapatawad ang mga kasalanan ng mga tao. Sapagkat hindi naman po sila nakakainom ng dugo o ng alak ni Kristo, kundi ang pari lamang ang umiinom. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God.
Muli ay atin pong balikan at ituloy ang nakaraang pangangaral. Iniisa-isa po natin ang napakahalaga at mga simpleng mga utos o turo ng Diyos na hindi pinapahalagahan ng iba't ibang relihiyon. Ang mga simpleng mga utos na ito na hindi na ipapatupad ng tama. Ito ang magiging dahilan at mitsa upang mahatulan mismo ang mga salitang nabanggit na hindi sinusunod ng mga kaanib ng simbahan. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus sa aklat ng Juan Kapitulo 12, versikulo 47 hanggang 48? And if any man hear my words and believe it not, I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. At kung ang sinumang tao nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. He that rejected me and received not my words hath one that judged him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroon isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kaniya'y hahatol sa huling araw. Amen. Hallelujah. Ano pong inyong napakinggan at nabasa? Revelation chapter 13 verse 9, if any man have an ear, let him hear. Kung ang sino man ay may pakinig, ay makinig. Amen. Kaya po sa mga tagapakinig ng mga salita ng Diyos at sa mga nanunood sa pangangaral na ito, sana po ay huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Gaya ng nasusulat sa aklat ng Hebrew chapter 3 verse 15, while it is said, today, if ye will hear his voice, harden not your heart as in the provocation. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Amen. Hallelujah. Kaya po, sa mga oras na ito, kung inyo pong naaalala na ang mga bagay na dapat ninyong tatandaan sa mga nakaraang pangangaral, na napakahalaga po ang tamang pagpapatupad ng mga salita ng Diyos. Gaya ng tamang pagdalangin na nasusulat sa aklat ng unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 8, na dapat kapag dumadalangin ang mga tao ay dapat nakaunat ang mga kamay at hindi po nakababa o maging ang sign of the cross. Hindi po ito itinuturo ng Biblia. Sa halip, ayon sa turo ng kasulatan, 1 Timothy chapter 2 verse 8, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands, without wrath and doubting. Ibig ko nga ang mga tao na magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. Amen. Hallelujah. At ang napakahalagang kahulugan sa pangangaral ng Ebanghelyo ay ang Ebanghelyo na walang bayad. Ayon sa aklat ng 1 Corinthians chapter 9 verse 18, what is my reward then? Verily that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power and the gospel. Ano nga kayang aking gantimpala na pagka ipinapangaral ko ang Ebanghelyo ay maging walang bayad, upang wag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa Ebanghelyo. Amen. Ibig sabihin, pagka nangangaral ng Ebanghelyo ang bawat simbahan, ay dapat walang bayad. Kaya, kung ang relihiyon mo humihingi ng bayad sa pagpapamisa, humihingi ng bayad sa panalangin, humihingi ng bayad sa pagpamisa ng patay, humihingi ng bayad sa pagpapa-house blessing,
humihingi ng bayad sa pagpapabinyag, ang relihiyon na yan ay sumusuway sa utos ng Panginoon. Ang relihiyon na yan ay hindi nangangaral ng kaligtasan, kundi ang relihiyon na yan ay nangangaral at mahilig makipagdebate upang yumaman. Ang relihiyon na yan ay nangangaral at hindi nagsisipaglingkod sa Panginoon, kundi ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan o sariling pakinabang lamang. Gaya ng nasusulat sa aklat ng Romans chapter 16 verse 18. Ganito nakasulat doon. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. At sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Amen. At alam nyo kung papaano makikilala ang isa pang uri ng kanilang pag-aaral? Ay tulad po ng nakasulat sa aklat ng 1 Timothy chapter 6 verse 5 ng Magandang Balita Biblia. Ganito pong nakasulat doon. Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman, ang relihiyon. Hallelujah. Kaya po, huwag niyo pong lahatin ang relihiyon o siktang bago sa inyong pandinig. Hindi po nababatay ang kaligtasan ng mga kaluluwa nyo na di umano na matagal na ang inyong relihiyon. O sa dami o milyong mga kaanib na po kayo. Hindi po nababatay ang kaligtasan ng dahilan na magaling makipagdebate ang puno ninyo. Ang kaligtasan ng isang tao ay nababatay po sa bawat salita ng Diyos na ipapatupad mo ng tama at sinusunod ng inyong mga tagasunod o mga kaanib ng simbahan. Ano ang wika ni Kristo sa 7:21 ng Mateo? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. At sa aklat ng unang Juan Kapitulo 2, versikulo 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kaniya. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, ang kaligtasan ng isang tao ay nababatay po sa pagganap at pagtupad sa kalooban o ng mga salita ng Diyos. Amen. Alam nyo mga kaibigan, may isang bagay pa ako na ituturo sa inyo na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ito bagay, ipinapatupad ng inyong mga tagapagturo ng mga relihiyon ninyo. O di kaya'y kung ito'y tinutupad mo bilang mananampalataya sa Diyos. Dahil kung hindi mo pa ito natutupad sa buong buhay mo, hanggang sa ngayon, wala pang kasiguruhan kung ikaw ay ligtas ba. Basahin po natin ang turo ng ating Panginoong Jesus na nakasulat sa aklat ng Juan Kapitulo 13, versikulo 3 hanggang 8. Ganito pong nakasulat doon. Makinig po kayo. Si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya ay nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. At nagdindig sa paghapon at itinabi ang kanyang mga damit, at siya ay kumuha ng isang tuwalya at ibinigay sa kanyang sarili na magkagayoy nagsalin ng tubig sa kamaw at pinagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskus ng tuwalya na nasa kaniya ay nakabigkis. Sa gayon lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kaniya, Panginoon, hugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus. Sa kanya sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon. Datapwat mauunawa mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro,
Huwag mong hugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Amen. Hallelujah. Ano pong inyong napakinggan at nabasa? Ito bang turo ng Panginoong Hesukristo sa mga apostol ay itinuturo po ba ng inyong simbahan? Naranasan mo na bang mahugasan ang inyong mga paa? Sa buong buhay mo, matagal ka na sa reliyon mo, ngunit ni minsan ay hindi mo pa naranasan na mahugasan ang iyong mga paa. Hanggang sa ngayon, kaibigan, hanggat hindi mo pa natutupad ang panghuhugas sa iyong mga paa, ayon sa sinabi ni Kristo, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sa wikang Ingles, thou no part with me. Hallelujah. Alam niyo po ba ang salitang bahagi o part? Ibig sabihin, ikaw ay kabahagi, ikaw ay kasama, ikaw ay kabilang, ikaw ay may kaugnayan sa Kanya o may totoong relasyon sa Kanya at hindi ka po nahihiwalay. Amen. Ngunit sa tagal mo nang naglilingkod sa relihiyon mo, ni minsan, hindi itinuro ng mga pastor at mga ministro mo at hindi mo pa naranasan na mugasan ng iyong mga paa hanggang sa ngayon ay wala ka pa ring bahagi sa Panginoon. Ibig sabihin, hanggang sa ngayon ay hindi ka pa kabahagi, hindi ka pa kasama, hindi ka pa kabilang sa Panginoon. Sa makatuwid, hanggang sa ngayon ay wala ka pa ring kaugnayan o totoong relasyon sa Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Kaya po mga kaibigan, huwag niyo pong baliwalain ang simpleng utos na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Baka sa isang utos na ito na hindi mo pa natutupad sa buong buhay mo, ang siya pang maging dahilan upang di ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Dahil ang iyong paglilingkod sa Panginoon ay may kulang pa. Amen. At ang tanging hindi mo pa natutupad ay ang panghuhugas sa iyong mga paa. Hallelujah. Huwag mong isipin kaibigan na ito'y hindi literal na ginagawa. Dahil sinasabi ng mga pastor at mga ministro nyo, ito daw na panghuhugas ng mga paa ay spiritual. Paano mo masasabi na ito'y spiritual at hindi literal? Paano mo maipapaliwanag spiritual sa aklat ng Juan Kapitulo 13, versikulo 4 hanggang 5 na si Jesus, ang ating Panginoon, kumuha ng tuwalya, kumuha ng tubig at kamaw. Anong spiritual ang ipapakahulugan mo doon? Ito'y malinaw na literal na panghuhugas ng mga paa na ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Bagamat literal sa pagganap, ngunit ang kahulugan ay spiritual. Na ikaw ay maging kabahagi o bahagi ka na ni Kristo. Amen. Ito po'y utos at halimbawa na itinuro sa mga apostol. Anong sabi ni Jesus sa aklat ng John chapter 13 verse 14 to 15? If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding maghugasan ng mga paa sa isa't isa. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginagawa ko sa inyo. Amen. Hallelujah. Napakaliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, pag itinuro ng Panginoon sa mga apostol,
ay ang mga apostol naman ang magtuturo at magpapatupad sa mga alagad na gawin at ganapin ang panghuhugas ng mga paa. Anong sabi uli ni Kristo sa aklat ng Matthew chapter 28 verse 20? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Napakaliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Pag sinabi ni Kristo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Amen. Tandaan nyo, ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Pag sinabing lahat ng mga utos, kasama na doon ang panghuhugas ng mga paa. Kaya po mga kaibigan at kapatid, kung itong panghuhugas ng mga paa ay kulang pa sa iyo, tandaan mo, hanggang sa ngayon ay wala ka pang bahagi kay Kristo. Sa makatuwid, hindi ka pa kabahagi ni Kristo. Hindi ka pa kasama ni Kristo. Wala ka pang totoong kaugnayan kay Kristo. Sa madaling salita, ay wala ka pang totoong relasyon kay Kristo. Kaibigan, kung ngayon nalaman mo na ang turong ito, at kung ito'y gagawin mo o tutuparin mo, mapalad ka kaibigan. Dahil sinabi ni Jesus sa aklat ng Juan Kapitulo 13, versikulo 17, if you know these things, happy are ye, if ye do them. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Amen. Hallelujah. Glory to God.